Posibleng magkaroon ng gera sa pagitan ng Pilipinas at China kung ang Pilipinas ay magpapadala ng barko papuntang Recto Bank o sa mas kilalang Reed Bank sa West Philippine Sea. Yan ang sagot ni Uniteam Senator Win Gatchalian kay dating Supreme Court Senior Associate Antonio Carpio. Ayon kay Carpio, dapat na daw po magpapunta ang Pilipinas ng mga barko sa Recto Bank upang makapagmina ng tinatawag nilang langis nang sa ganun daw ho, mga kababayan ko, ay yan daw po ay maging solusyon o tulong sa kinahaharap na power shortage ng Pilipinas. When there, they just sent their drill ship and survey ship and protected by the Navy and with the assistance, show of force of the US and Australia, and that's the formula. We should just do it. Pag nagpadala tayo ng gray ships, there's a big chance na magkakagera. No? Because gray ships is Navy na ito. If you notice, if we are only sending our civilian ships through the Philippine Coast Guard because our country, we don't want to escalate the situation. Kung mapapansin ninyo ang mga kulay ng barko kagaya ng Philippine Coast Guard, Chinese Coast Guard, ay tila po ba puting barko ang inyong nakikita na naggigirian sa gitna ng dagat. At wala kayong nakikitang gray na barko kagaya nito. Kung sakaling makialam ang barkong kulay gray, ito'y sinyales na handa nang makipagdigma ang Pilipinas sa pagitan ng China. Dahil kung hindi nyo malalaman, ang barkong kulay gray na inyong nakikita ay yan po ang gamit ng Pilipinas pandigma o pangdepensa sa mga mananakop sa gustong sumakop sa Pilipinas. Isa pang trivia mga kababayan, alam mo ba kung bakit hindi magalaw-galaw o hindi makanti-kante o matanggal ng China ang BRP Sierra Madre? Dahil sa kadahilanang kapag ginalaw ng China ang BRP Sierra Madre sa kanyang kinalalagyan at sinira ito mga kababayan, ito po'y magkakaroon ng isang malaking gera. Dahil ang barkong BRP Sierra Madre ay kulay gray sa makatuwid mga kababayan, ito ay barkong pandigma ng bansang Pilipinas. What if kung sakaling natuloy ang ideya ni Carpio na magpunta ang Pilipinas doon sa Recto Bank at magdala ng barko kasama ang warship ng Pilipinas at napikon ang China at nagdala rin ang China ng sarili nilang warship at nagtapatan ng Pilipinas? Siyempre, magtatanggol ng Pilipinas ang kanyang soberenya at ang China ipagtatanggol ang kanilang claimant. At dito mga kababayan ko, kung sakaling magbanggaan ang dalawang battleship na ito between the Philippines and China, mga kababayan ko, there is a possibility masira man o paputukan man o kahit isang putok lang ng baril sa dalawang panig ng barkong ito ay sisiklab ang pinakamalaking gera, mga kababayan. Well, ang normal dialogue right now, everything is in front of media. No? So, alam mo, pag nag-negotiate, tapos andyan media, pagalingan tayo eh. No? Patigasan tayo eh. No, but if you do back channeling without external pressure, then we can be more frank and more open, and also more personal on that note. No, and I believe we can resolve many things by just talking quietly. Ayon kay Uniteam Senator Win Gatchalian, mas makakabuti pa rin gawin ang back channeling. Ano nga ba ang back channeling mga kababayan? Ito yung example nun. Meron isang tao si Xi Jinping na malapit kay Pangulong Bongbong Marcos at merong isang tao si Pangulong Bongbong Marcos na malapit kay Xi Jinping, mga kababayan ko, na pwedeng mag-usap yung dalawa patungkol dito at maiparating sa mga naglalakihan at makapangyarihan na presidente ng bawat bansa nang matapos ang gulo sa West Philippine Sea. Outside of DFA, who has good relationship with China, who can have frank discussions, and who can deliver the message of our president. No? So it can be
someone outside of the DFA but trusted by the president. Isa nga dito sa inaasahan dapat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na magiging katuwang niya sa pakikipag-usap sa China dahil sa sobrang lapit nito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Chinese President na si Xi Jinping. And President Bongbong Marcos said, PBBM, hindi isusuko langis sa West Philippine Sea. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Sabi po ng Pangulo to. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na gagawa ng paraan ng Pilipinas upang maisulong ang oil exploration project sa West Philippine Sea matapos magdulot ng negosasyon sa China. Sabi pa dito mga kababayan ko, 3 taon ang negosasyon ng Pilipinas sa China, posibleng sa joint exploration ng West Philippine Sea pero nauwi sa deadlock mga kapatid. Sabi pa dito ng Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan ko, it's still the official position of the Philippines that this is not conflict area. This is very clearly within the exclusive economic zone. It is certainly without the baseline within the maritime territory of the Philippines. So whatever it is what we do and the future it is to be consistent that the understanding wika sa interview ni Pangulong Bongbong Marcos. At sabi pa dito mga kababayan ko, matatandaan lumagda ng isang joint memorandum agreement ang Pilipinas at China noong 2020 ito 2018 kung saan maayos ang relasyon sa dalawang bansa sa ilalim ng Administrasyon Duterte. Ika pa dito, sabi mga kababayan ko sa ilalim ng kasunduan, lilikha ng Joint Steering Committee o magsisilbing official negotiating forum ang dalawang bansa para makapaghanap ng langis sa naturang West Philippine Sea, partikular sa Reed Bank na sakop ng EEZ ng Pilipinas, mga kababayan ko. Sabi pa po dito mga kababayan, pagpapatuloy natin, isang beses lang nagpulong ang panel at walang narating na kasunduan. Umatras sa negosasyon ang Pilipinas matapos iharas ng China ang dalawang survey vessel na kinumisyon ng energy companies ng bansa natin mga kapatid. Sabi pa dito, noong Enero, sinabi ni Pangulong Marcos kay Chinese President Xi Jinping na ipagpapatuloy ang negosasyon ng joint and gas exploration sa West Philippine Sea. Pero muling umasim ang relasyon ng dalawang bansa matapos bombahin ng tubig at banggain ng barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, mga kababayan. Isa po yan sa kanilang mariin na pinagtatalunan, mga kababayan ko. Tayo sa Pilipinas ay ginigiit natin ang ating karapatan. Ginigiit natin ang ating soberenya na pag-aari natin ang Recto Bank, Scarborough Shoal na inaangkin ng China. Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, ang claimant ng China ay ang kanilang historical na claimant dahil ang sabi nila, ang China Sea daw po ay pag-aari daw nila dahil ito daw po ay doon pa sa kanilang mga ninuno. Mga kababayan ko, ang sabi naman ng Pilipinas ayon sa Arbitral Tribunal, pasok po sa ating exclusive economic zone ang inaangkin ng China na kung dati ay 9-9 line lang po. Mga kababayan ko, ngayon ay lumawak na po ng 10-10 line, mga kapatid. Isa pa po dito, ang gusto pong mangyari ng ating Presidente Bongbong Marcos ay matiwasayin na pakikipag-usap kagaya ng ihinahain ni Uniteam Senator Win Gatchalian na magkaroon tayo ng maayos na pag-uusap at hindi daanin sa dahas, mga kababayan ko. Sa una ay mahihirapan tayo pero para po sa akin bilang opinyon ko, bilang isang commentator, mga kababayan ko, mas nakakabuti po ang pakikipag-usap ng bilateral at maging maayos po mga kababayan kaysa gumamit po tayo ng dahas mga kababayan ko. Ika nga nila kapag tayo ay binabato at binubugahan ng tubig ng China, mas lalong nagiging palaban ang mga Pilipino. Mas lalo tayong tumatatag, lumalakas dahil kapag ang Pilipino ay laging inaapi, hindi sumusuko, laging bumabangon mga kababayan. At kung sakali mang natuloy yung ideya ni Carpio, pupusta ako and 100% may gera sa ating bansa. Lagi po natin tatandaan, kung kaya pag-usapan, ating pag-usapan. Kung kaya natin solusyonan, kaya natin solusyonan. Pero tandaan nyo po, kapag nagkaroon po ng gera sa pagitan ng Pilipinas at China,
makikialam ang US, makikialam at ibang bansa na makikialam ang ibang bansa na kaalyado ng Pilipinas. Pero tandaan nyo po mga kababayan ko, dahil sa girian na yan, tayong mga Pilipino ang magsisilbing kawawa sa mismong gera na yan. Dahil lamang sa maliit, dahil lamang sa pinag-aagawang teritoryo, maraming Pilipino ang magbubuwis ng buhay. Mas gusto ko po na ang mga sundalo po natin ay mapayapa na nakakapagbantay sa kanilang mga destino. Mas gusto ko po na ang mga banyaga kahit ang incheck ay malayang nakakapasok sa bansa natin. Mas gusto ko po na mas mapayapa po ang ating bansa kesa sa magkaroon ng digmaan. Katulad ng nangyayari ngayon sa Israel at ang Hamas. Grabe ang naging pinsala. Sino po ang talagang kawawa? Ang mga mamamayan ng bansa na naggigera. Kaya kung sakali sa Pilipinas mangyari ito, wag naman po sana. Knock on wood. Ayoko po mga kababayan ko dahil Pilipino po ang siyang magiging kawawa. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Sama-sama tayong babangon muli mga kababayan. Anyway, mga kapatid, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel at kung bago ka pa lang sa channel ko, ay wag mong kalimutan na i-like, i-share, and i-subscribe itong aking channel. At wag mo na rin kalimutan i-hit yung notification bell nang sa ganon ay lagi kang ma-update sa mga Biyahe ni Koy movements na gagawin natin. Alright, mga kababayan ko, ingat po kayo palagi. Ako po si BNK. Sama-sama tayong babangon muli.